Nagsisimula ang ating kwento sa ating bida na tahimik na umupo. Sa likod ng ating bida parang may papalapit sa kanya. Tuluyan nang lumapit ang nasa likod ng ating bida at may nilagay ito sa kanyang likuran. Ang nilagay sa likuran ng ating bida ay isang namumutlang guhit na may nakasulat na talunan sa noo. Agad naman napalingon ang ating bida sa taong naglagay ng papel sa kanyang likod. Sa paglingon ng ating bida agad din silang nagkatinginan at ito pala ang palaging bumubuli sa saka niya. Nagsalita naman ang bully at tinanong ang ating bida na anong tinitingin nito sa saka niya at tinanong din ito na lalaban ba raw ang ating bida. Patuloy pa rin ang ating bida sa pagtitig sa bully. Sinabihan naman ng bully ang ating bida na kung hindi lilinggan sa harap ay sesepakan niya ito. Sa mga narinig ng ating bida bahagya naman itong natakot at lumingon pabalik. Nagtawa na naman ang mga kumag sa likod ng ating bida. Nagpipigil lang pala ang ating bida at nanginginig ito sa sobrang galit habang hawak niya ang kanyang ballpen. Patuloy pa rin na nagtitimpi sa galit ang bida. Tinawag naman ng kumag ang matabang kaklase nila at sinabihan na gumuhit ito ng isa pa kasi hindi raw nakakatawa ang unang ginuhit nito agad namang sumang-ayon ang matabang kaklase nila na may natatak o na muka. Nilapitan naman ng kumag ang matabang kaklase at sinabihan nito nang kung hindi siya makagawa ng nakakatawang guhit siya ang naman ang babanata nito sa halip na ang ating bidang si Gaiwan at sumagot na. Man ang mataba na gagawin niya lahat. Bahagya naman ang lumingon ng kumag sa ating bida, at nakita niya na nanginginig ito sa galit. Tinanong ng kumag ang ating bida na nagagalit ba ito sa kanya habang ang ating bida ang nagtaka at pinagpawisan. Dagdag naman ng kumag kung nagagalit ang ating bida sa kanya kung gayon lalabanan siya nito. Hindi naman sumagot ang ating bida. Sinabihan naman ng kumag ang ating bida na naririnig ba siya nito at bakit hindi niya siya sinapak. Sa mga narinig ng ating bida agad naman itong nanggagalaiti sa galit habang napakagat sa kanyang ngipin. Sinabihan din ng ating bida na ito anak ng Pot at magkita na lang sila mamaya. At napaisip ang ating bida na sa mga sinasabi ng kumag, may naalala ang ating bida noon na may biglang lumapit sa kanya na kanyang pinagtaka. Ito pala ang kumag na bumubuli sa kanya at nagkatinginan sila ng mata sa mata. Habang sa lalagyanan ng basura sa kanilang paaralan. Makikita natin ang ating bida na tinapon sa basurahan. Napakapit ang ating bida sa kanyang dibdib habang napaubo sa sakit. Makikita sa muka ng ating bida na ito ay bagbag sarado at tinignan niya ang mga bumubugbog sa kanya. Ito pala ang kumag at may kasama pa itong dalawang mga kupal. Habang tinignan pababa ng kumag ang ating bida bahagya itong napangiti. Balik sa kasalukuyan patuloy pa rin na nanginginig sa galit ang ating bida, at tumingin siya sa kanyang guro na nasa kanilang harapan. Patuloy pa rin itong pinagmamasdan ng ating bida. Habang tinitignan niya ito nagpipigil lamang siya habang umiiyak sa galit. Nilakasan na ng ating bida ang kanyang loob at napakagat sa kanyang ngipin. Biglang tumayo ang ating bida na ikinagulat naman ng kanyang guro. Sa kanyang pagtayo agad din napalingon ang kanyang kaklase at ito ay nagtaka. Sinabihan naman ng ating bida sa kanyang guro na anong problema nito. Sumagot naman ang ating bida at binanggit niya ang pangalan ng kanilang guro. Dagdag pa ng ating bida na siya ay inaapi nito. Pinanood lamang ng kumag ang ating bida habang ito ay nagsasalita. Sinabi ng ating bida sa kanyang guro na patuloy pa rin siyang binanata ng mahigit sa 3 beses sa loob ng 1 linggo na ipinagtataka naman ng kanilang guro. Dagdag pa ng ating bida na kinuha din nito ang kanyang 1,075,300 won na lahat ng kanyang pera. At hanggang sa ngayon ginagawa niya pa rin ang mga ganitong bagay saad ng ating bida habang ipinakita niya ang papel na may guhit sa kanyang guro. Tinignan naman ito ng niyang guro. Patuloy niya pa rin itong tinitignan. Habang tinignan ng kanyang guro ang nakaguhit pinipigilan naman niya ang kanyang tawa. Hindi na nga napigilan ng kanyang guro at napahagalpak ito sa tawa habang sinabi sa ating bida na ang larawan niyan sobrang nakakatawa.
Sa pagtawa ng guro tahimik namang nagtinginan ang mga kaklase ng ating bida. At hindi rin nila napigilan ang pagtawa. Patuloy pa rin ang ating bida sa pagtayo habang pinagtatawanan siya nito at tahimik lamang siyang nakikinig. Habang patuloy na tumawa ang kanilang guro, tinanong niya sa ating bida na sino ang gumawa nito sa kanya. Tinanong ulit ang ating bida kung sino. Agad namang tinuro ng ating bida ang kumag na si Sambin. Dagdag pa ng ating bida na ang kumag na taang pakana sa lahat ng ito saad niya sa kanyang guro at tahimik lang ang kumag sa mga pinagsasabi ng ating bida. Pagkatapos magsalita ng ating bida nagkaroon naman ng katahimikan sa buong silid. Sumagot naman ang kanilang guro na talaga ba at saad pa nito na naintindihan niya. Seryoso naman tinanong ng kanilang guro na anong gusto ng ating bida na ipagawa sa kanya. Sa mga narinig ng ating bida makikita sa kanyang muka ang lungkot. Habang sa likod ng ating bida ngumingiti naman ang dalawang kumag. Naririnig ng ating bida na patuloy pa rin siyang pinauusapan ng kanyang kaklase. Patuloy pa rin na nanahimik ang ating bida at ibinababa na niya nagkanyang kamay. Sinabihan ng kanyang guro ang ating bida na kung didisturbuhin pa nito ng isang beses ang kanyang pagtuturo at hindi pa natapos sa pagsasalita ang kanyang sumagot naman ang ating bida na alam na niya, iyon. Na ipinagtataka naman ng kanyang guro. Tinignan naman ng ating bida ang kanyang guro may malamig na ngiti. Sabay kuha sa mataas na bagay sa kanyang bag. At hinablat ang tela nito. Ito pala ay isang shotgun at agad niya itong tinutok sa kanyang guro na ikinagulat ng kanyang mga kaklase. Sa mga nakita ng kumag ay pinagpawisan ito ng kunti habang nakatingin sa ating bida. Habang tinutukan ng ating bida ang kanyang guro natatakot naman itong tinanong ang ating bida na anong ginagawa nito. Malamig namang tinanong pabalik ng ating bida ang kanyang guro na ano sa palagay niya ang ginagawa nito. Pinaputok naman ng ating bida ang kanyang shotgun patungo sa guro. Agad naman ito natamba at nahubad ang kanyang sapatos habang wala ng buhay. Pagkatapos ng isang putok umuusok naman ang dulo. Makikita sa muka ng ating bida na wala siyang pinagsisihan. Nagkaroon naman ng katahimikan ng buong silid habang hindi pa pumasok sa kanilang isipan ang mga pangyayari. Napagtanto na ng mga kaklase ng ating bida ang mga pangyayari na kaagad nilang ikinataranta. May isang kaklase ang pumunta ng mabilis sa may pintuan, at nagmamadali nitong binuksan ang pintuan ngunit hindi ito mabuksan. Sumaigaw ang babaeng kaklase na ang pintuan ay hindi mabubuksan na kanyang pinagtataka. Agad naman itong pinaputukan ng ating bida. Na nagawang mahulog nito ang kanyang salamin na nagpapahiwatig na patay na ito. Tinutok ng ating bida ang kanyang shotgun sa matabang gumawa ng larawan at sinabi nito na hindi na yun sinasadya dahil tinakat lamang siya ni Sangbing. Hindi naman nakinig ang ating bida rito agad niyang binaril ang matabang kaklase. Tinutukan din ng ating bida ang isa niyang kaklase na ipinagtataka naman nito. Sinabi ng kanyang kaklase na wala siyang ginawa sa ating bida kaya bakit siya sinali nito. Nakaagad namang pinaputukan ng ating bida. Patuloy niya pa ring pinagbabaril ang kanyang mga kaklase. Putok rito. Putok doon. Habang maririnig sa silid ang putukan patuloy din ang pagtalsik ng mga dugo sa salamin ng bintana ng paaralan. Hanggang sa isa na lang ang natitirang kaklase ng ating bida. Tinignan niya ito, at malamig nang umiti rito. Ito pala ang kumag na bully ng ating bida na napapatumba sa sobrang takot habang nakatingin sa ating bida. Sa sobrang takot patuloy pa rin itong umiiyak. Samantalang ang ating bida ay nilingon ang kumag at nagmamadali itong bumangon. Ngunit mabagal lamang na naglalakad patungo sa kumag. At ang kumag naman ay nagmamadaling pumunta sa pader habang patuloy pa rin sa pag-iyak. Nakaabot na rin ang kumag sa sulok at sumandal ito habang nakatingin sa ating bida. Sa sobrang takot sinabi nito na siya ay nagkamali kaya humingi siya ng tawad sa ating bida.
Nagmakaawa ito sa ating bida na huwag siyang papatayin nito habang tumutulo ang sipon nito. Hindi naman nagsalita ang ating bida at hinayaan niya na ang kanyang shotgun ang sumagot sa kumag na nagawang putulin ang ulo nito. Pagkatapos ang panghuling putok binaba naman ng ating bida ang kanyang baril. Makikita sa kanyang muka na nalulungkot ito. Biglang napapasabi ang ating bida na gaano kaya katindi yon habang nakapikit ang kanyang mga mata. Binuksan na ng ating bida ang kanyang mga mata. Ang lahat pala ng mga yun ay isang panaginip lamang habang nakahiga sa kanyang kama. Napapamura naman bigla ang ating bida, bigla siyang bumangon at napasabi na kung ang mga yun at hindi niya tinapos ang kanyang sinabi. Na napalingon sa kanyang mesa na may papel. Yun pala ang larawan na inilagay sa kanya ng kumag. Habang tinitignan ng ating bida ang larawan tinapos naman siya ang kanyang sinabi kanina sana ang lahat ng yun ay hindi panaginip. At dito na muna tayo matatapos mga idolo, salamat sa panunood hanggang sa susunod.